Good day, ma'am. I am GMD Burillo from BSIT 1A. So, ito po yung project ko sa data structure and algorithm. Ang ginawa ko pong system ay tinatawag na student academic system. Purpose nito ay para mag-store at mag-manage ng student records kagaya sa isang tunay na school system. So, dito po. Sa system na ito, ma'am, pwede tayong mag-input ng student information gaya ng ID name, age, scores, year level, at 5 subject grades. Automatic na kinocompute ng system kung average ng grades at sinasabi kung pass or failed ang estudyante. Lahat ng data ay sinesave gamit ang dictionary at ginamit din ito sa iba't ibang data structure. So, makikita natin, ma'am, dito kung paano. Ganito lang ginawa ko, ma'am. Nandito, ma'am, yung name, age, course, grades, average, department. Yan po. Kung paano ko i-encode. Pagkatapos mag-input ng student, na-add din yung data sa isang queue para sa attendance, linked list para sa submission, at tree para sa department or year level. Gumamit din ako ng binary search tree para sa mabilis na search gamit ang student ID. May graph din ako para sa friendship na student at heap para makita agad ang top 3 student na may pinakamataas na average grade. So, dito po. Dito ang part. So, ito, ma'am, gumamit ako ng attendance tracking. Dito rin po is yung link list for submission. Ito po. Tapos, dito po, ito yung 3 department level. Ano po. Tapos, dito, gumamit ako ng BST or binary search tree. Yan po. Yan. Yan po sana. Binary search tree. Ito na-calculate na. Example of calculate factorial. Yan po. R is for grades. Average calculation already. So, ito po yun, ma'am. Yan po. So, dito naman po is pwede din tayo mag-search ng student gamit ang pangalan, gamit ang linear search o kaya naman by ID. Gamit ang BST or binary search tree, meron ding sorting function para makita ang student in alphabetical order or based sa average grades nila. Sa attendance part, gamit natin ang queue. Kung sino ang unang pumasok, siya ang unang mamark na present. So, ito po. So, dito, ma'am, yung search future niya. Student search, linear search, ID, student. Ito yung sorting futures na. Donation, keep for top grades, create a negative graph. Yan po lahat sa search. Meron din akong hash search gamit ang Python dictionary para mabilis mahanap ang student data gamit lang ang ID. At para sa example ng recursion, may ginawa akong function para mag-compute ng factorial ng kahit anong number. Sa uli,
Ipinakita ng system ang lahat ng student records kasama ang kanilang grades, average, status, pass, or fail, at kung sino ang top performer. So, eto ma'am yung yung hash searching. So, makita natin dito. So, display, final output, min. So, andito po yung min menu. Student academic system, input student data, search for student. Dito rin po yung mga choices. So, 1 to 10 po. Bale, yan po lahat ma'am, no? And bago matapos, yan po. Bago matapos, ito na po yung last ma'am. Yan po. So, ito na yung lahat ma'am. Iraran ko na lang. Bale, gumamit ako ng iba't ibang data structure tulad ng list, dictionary, array, stack, queue, tree, BST, heap, graph, and hash table. Gumamit din ako ng searching, sorting, at isang recursive function. So, ito po ma'am. Ito po yung lahat. Yan po. So, yan po lahat ma'am, no? Try natin i-run. So, gumagana siya. Try po natin. Input student data. Done. ID. VS Infotech. Kulang H. First year. So, naman. So, yan po. Gumagana yung lahat, ma'am. So, ito po, ma'am. Wala, gumagana siya lahat, ma'am. And, yun lang po. Salamat sa panonood.